walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, sumabog na regalo na ikinamatay ng isang ginang sa Taguig. Tinitignan kung konektado sa banta sa buhay ng asawa. Alamin kung paano malalaman kung may bomba na pala ang package na ibinibigay sa inyo. Mga nagtitinda ng paputok sa Bukawi, Bulacan, kanya-kanya ng pakulo para mas makarami ng benta. Three-star na si Mark Salling na in love ng husto sa Boracay na tinawag pa niyang paradise sa kanyang tweet. Nakabanding pa sina Ann Curtis at Solen Yusuf. Alamin kung sino-sino celebrity ang pasok sa Top Showbiz News of 2010. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang pagsabog ng isang granadang isinilid sa isang regalo at ikinasawi ng isang babaeng negosyante sa Taguig. Kabilang sa mga sinisiyasat ang anggulong banta sa buhay ng mister ng biktima. Babala lang po, sensitibo ang videong inyong mapapanood. Narito po ang aking report. Kalunos-lunos ang sinapit ng negosyanteng si Yvonne Chua, 31 anyos, matapos masabugan ng bombang isinilid sa isang regalo kanina. Sa tindi ng pagsabog, di na makilala ang biktima. Nagkalat ang mga bakas ng kanyang dugo sa sala. Apparently, doon sa position ni Yvonne ay nakaupo siya sa sofa at malamang nasa lap niya yung pakete habang binubuksan. Kasi ganun yung aming nakitang position niya. Nalaglag siya from the sofa. Maraming tama. 10:25 ng umaga na mangyari ang pagsabog. Sa lakas nito, basag pati ang salamin ng bintanang ito. Swerte naman nakaligtas ang 7 taong gulang na anak ni Yvonne na kasama niya noon. Ang kanya namang asawa, kaalis lang daw nang mangyari ang pagsabog. Kagabi pa raw i-deliver ang regalo para sa pamilya Chua sa dating tahanan ng pamilya sa Parañaque. Kinuha ito ng kanilang driver at dinala sa nilipatang bahay sa Mahogany 3 sa Taguig. Military-type grenade ang sumabog. Pero bukod dito, may nakuha pang 4 na live military-type grenades sa lugar ang Taguig Explosive Ordnance Division at SWAT. Pero ang ipinagtataka ng mga pulis ay ang paraan ng pagpapasabog. Bihira raw kasi ang bombang isinisilid sa regalo at kapag binuksan ay agad nang sasabog. Aaring nakatape lang ito at pagbukas noong bagahe, syempre kapag nakatape lang, aalis yung tape doon sa safety lever. Pag na-release yung safety lever, puputok yun. Iniimbestigahan na ng pulisya ang anggulong may banta sa buhay ang asawa ng biktima. Pero bukod dyan, sinisiyasat din ang 6 na taong pinagdaanan ng regalo bago umabot kay Yvonne. Ayon sa pulisya, may kaya raw ang pamilya Chua na pawang mga negosyante. Nagpapaupa ng mga ari-arian at nag-e-export din ng mga produkto. Kaninang hapon, dinala na sa Loreto Funeral Homes ang bangkay ng biktima. Sa gitna ng pagsabog ng gift o package bomb sa Taguig, narito ang ilang tips para malaman kung may bomba ang regalo na ipinadala sa inyo. Sa report ng saksing si Sirian Aguho. Ang pagsabog ng bombang ibinabalot na parang regalo sa Taguig kanina na ikinamatay ng isang ginang ay hindi ang unang pagkakataong may nabiktima ng package bomb dito sa bansa. Kapapasok pa lang ng taong 2006, sugatan ng mag-asawang Danilo at Violeta Rivera sa Laguna nang sumabog ang isang iniregalong cassette tape at cassette player. Sa lakas na pagsabog, naputol ang 4 na daliri ng isa sa mga biktima. Nadali pati ang kanyang kanang tagiliran. Bumagsak pa ang kisame ng kanilang tindahan at nagkabasag-basag ang mga salamin ng bitana. Para maiwasan mga biktima ng package bomb, may ilang paalala ang PNP sa pagtanggap ng mga regalo o padala. Una, tignan muna kung sino ang nag-deliver. Siguruhin kakilala kung wala sa mapagkakatiwalaang courier service ang nagdala ng regalo. Sunod, alamin kung sino ang nagpadala. Tawagan mo na ito para siguruhin siya nga ang nagpadala ng regalo. At kung maaari, ipalarawan sa nagbigay ang balot at itsura ng kanya regalo. Magduda naman kung ang regalo ay masyadong mabigat para sa balot nito. May kakaiba itong amoy, may nakalabas na wirings, at malangis ang balot. At kung hinala nyo ay bomba ang inyong natanggap, huwag po natin gagalawin, i-isolate po natin yung item. And then tawagan po natin yung authorities for them to properly handle yung mga suspected items. maaari rin kayong tumawag sa hotline ng PNP na makikita sa inyong screen. Ako si Sir Naguho, ang inyong saksi. Palihim pa rin ibinebenta ang ilang iligal na paputok kahit na pinaigting ng pamahalaan ng kampanya kontra rito.
Kabilang dito ang tinaguriang Goodbye Philippines na itinuturing ng PNP na isa sa mga pinakamalakas at pinakamapanganib na paputok. Saksi si Chino Gaston. Pang-goodbye sa taon ng ilan nating mapupusok na kababayan itong Goodbye Philippines, ang higanting bersyon ng paputok na triangulo. Dahil isa ito sa pinakamalakas at pinakamapanganib na paputok sa bansa, ipinagbabawal ang Goodbye Philippines. Gayunman, palihim pa rin itong ibinebenta sa ilang lugar sa Metro Manila sa halagang 250 hanggang 300 pesos kada isa. Para di agad mabisto ng mga pulis, inilalagay ito sa karton bago ibigay sa mga customer. Dinala namin ang nabiling Goodbye Philippines Explosives and Ordnance Division ng Quezon City. Ayon kasi sa mga pulis, mga eksperto lamang sa explosives ang ligtas na makapagpapaputok ng ganitong uri ng paputok at dapat sa lugar na malawak. Ang mga pulis nga kanina, pinasabog ito sa layong 50 feet. Lagyan pa natin ito ng mahabang mixa. Siyempre para mas mahaba yung time niya bago mabot sa pinaka-charge niya sa paputok. Para medyo naka-safe na tayo bago siya pumutok. Nasa safe distance na. Sa timbang na mahigit kalahating kilo, sobra-sobra ang pulburang nilalaman ng Goodbye Philippines. Kaya itinuturing itong pinakamapanganib na paputok ng PNP. Sa firing range ng QCPD, pinatungan ng pakwan ng paputok para makitang taglay na lakas nito. Sa lakas ng pagsabog, nagkadurog-durog ang pakwan. Imaginin nyo na lang kung kamay nyo ang nasabugan. Heto pa, ang mga laman ng pakwan, dumikit sa mataas na dingding ng firing range. Sa tindi pa ng pagsabog, nag-iwan ito ng crater sa lupa. Ang mga sasakyang may 100 metro ang layo, nag-ingay ang mga alarma. Nakita din natin ng extent ng magiging fruition nito, hindi lang sa buhay at maaari din sa ari-arian. At maaari yung mga kapitbahay natin na may mga salamin, mga kotse na pwede maapektuhan, pwede mabasag to. Kaya payo ng PNP sa mga balak pa rin bumili ng Goodbye Philippines at iba pang malalakas na uri ng paputok. Sana yung mga pinagbabawal ng mga paputok, yung talagang malalakas, ay wag na nating gamitin sapagkat yon ay masama at makakasama sa ating katawan. Pag tayo naputukan, malamang na ang ating kinabukasan ay mawawala at kung hindi tayo maputukan, baka maputukan yung ating mga nasa tabi natin o kapitbahay natin, ang kanilang kinabukasan ay hindi rin magiging maganda. Chino Gaston ang inyong saksi. Sa Bukawi, Bulacan, kanya-kanya namang gimmick ang mga nagtitinda ng paputok para makabenta. Live mula sa Bukawi, Bulacan, saksi si James Velasquez. James. Iban, kanya-kanyang pakulo na nga ang mga tindahan ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Makabenta lang, lalo't 2 tulog na lang ay salubong na sa bagong taon. Kakaiba ang panghatak ng customer ng tindahan ito ng paputok sa Bukawi. Ang mga ibinebenta nilang aerial fireworks. May preview, hindi sa pamamagitan ng pagsindi, kundi sa DVD. Simula raw ng gawin nila ito, sumipa raw ang kanilang bentahan. Malaking bagay sir kasi nakikita nila yung binibili nila na kung paano yung lalabas pag pinaputok na sa bagong taon. So yun, nainganyo sila bumili. Di naman patatalo ang pwestong ito na nag-uumapaw rin sa customer. Wala man daw silang DVD screening, sa old school sales stock naman daw sila magaling. Pag po nagsisales stock kayo, napapansin niyo po ba mas nainganyo po ba yung mga namimili? Oo naman kasi mas i-explain namin kung ano dapat bilhin nila at saka binibigay namin yung price na maganda para sa kanilang lahat. Nakakatulong po ba ito sa bentahan? Oo naman. Pero may gimmick man o wala, malakas daw ang bentahan ngayon ng 16 na pwesto rito sa loob ng Bukawi Fireworks Plaza. Nag-umpisa itong dami ng tao, December 22 hanggang ngayon. Pero ngayon last 3 days, 24 hours na kami nagtitinda. Pero ang tao ganun din, 24 hours din ang pupunta rito. Katunayan, naglalaro raw sa 30,000 hanggang 50,000 piso ang kita kada araw na bawat pwesto rito sa Bukawi Fireworks Plaza. At sa mga nalalabing araw bago sa lubong sa 2011, umaasa silang lalakas pa ang kanilang benta. Mas maganda yung bentahan ngayon taon. Tingin mo ba? Kasi last year nagundol. So ngayon medyo okay yung ating economy. Tapos yung attitude ng tao. Tsaka yung attitude ng tao, parang mas maraming pera tao ngayon. Siguro tomorrow po, mas dadami pa yung tao. Kasi yung mga Pilipino ngayon mahilig sa last minute.
Ivan, pinapaalala muli ng Bukawi Fireworks Dealers Association sa mga mamimili na kumuha lamang daw sila ng mga paputok dito sa mga lisensyadong pwesto para daw makasiguro sa kalidad ng produkto at makaiwas tayo sa anumang aberya o aksidente habang namimiling paputok at sumasalubong sa bagong taon. Live mula sa Bukawi, Bulacan, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Samantala, nagkakaubusan na ng mga panindang damit at burloloy na may disenyong koneho sa Divisoria. Mabenta rin pati mga gamit pambahay na may disenyong polka dots. Live mula sa Divisoria, Maynila, saksi si Marisol Abduraman. Marisol. Maris, mula nga sa damit, accessories at mga gamit pambahay, patok sa mga mamimili rito sa Divisoria ang iba't ibang gamit na pinaniniwalaang lalong maghahatid ng swerte sa paparating na Year of the Rabbit. Pinuputak ang tindahang ito ng mga rabbit figurine. Main attraction mga kuneho mula maliit hanggang malalaki. Kasi nga 2011 na, tsaka Year of the Rabbit. Pampaswerte daw, kaya bibili kami. Gagawin ko pong ilalagay namin, tatabi namin sa imahen. Patok na rin dito ang iba pang gamit na pampaswerte. Gaya ng mga ternong sandal short ng mga bata, mga t-shirt ng matatanda na rabbit ang design. Bulto-bulto nga raw ang paninang t-shirt ni JJ De Leon, pero nang aming datnan, pan-display na lang ang natira. Kasi po ngayon po daw ay rabbit, Year of the Rabbit daw po ngayong taon na papasok na to. Kaya marami bumili? Opo, swerte na po ang Year of the Rabbit ngayong taon. Dalawa na rin lang na bestidang pambata na may rabbit ang natitira sa paninda ni Lorraine. Kailan nag-umpisang naging mabenta itong mga damit na may rabbit? Nung mga December 22 hanggang po ngayon. Ina rin dito ang mga wall clock na may disenyong rabbit, pati na mga laruan. Siyempre, di mawawala ang mga polka dots na sinasadya pa ng mga suki. Pati mga pajama at underwear na may disenyong polka dots, mabenta. Uso rin mga polka dot na duster na may iba't ibang disenyo at kulay, mga sinturon, suspenders, pati na headband. Meron din mga kurtinang polka dots. At para nga naman terno, bakit di mo samahan ng polka dot pillow at punda? Para maging swerte ang buong taon natin, para maging swerte tayong lahat. Kasi ang polka dots daw para sa pagpasok ng taon, maging fruitful ang New Year natin. Maris, malalim na ang gabi pero buhay na buhay pa rin itong Divisoria dahil sa patuloy na pagdating ng ating mga kababayan dito nga sa Divisoria dahil na rin yan sa night market na talaga namang dinarayo. At dahil likas na raw sa karamihan sa atin ang mga last minute shopping, inaasahan pa rin ang pagdagsa ng ating mga kababayan bukas o kahit mismo sa araw ng salubong sa Biyernes. Live mula rito sa Divisoria, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.